bagong itsura ng Pasig River. Siyempre, isisisi na naman nila sa administrasyon ngayon. Ano sabi dyan? Sabi, yun daw nakaraang administrasyon, ganyan daw, hindi daw ganyan, nalilinis daw. Di kunin nyo po sa ICC. I-try yung patakasin. Diba? Move on. Please. Move on. Bawat presidente 6 na taon lang. Move on, parang awa. Marumi ang Pasig River. Isisisi nyo sa administrasyon ilang buwan, mahigit 1 taon. Inaksyonan yan, pinaganda. Hindi ko nga alam kung ano yan sinasadya talagang dumihan para may isisi sa gobyerno natin. Pero isipin nyo kung kayong mga sorry po sa word ko, yung mga nakapaligid dyan, yung mga DDS, kung sinasadya nyo dumihan niya, magtapon yan para isisi nyo kay PBBM, sorry po. Kasi unang-una, hindi naman po namamasyal dyan si PBBM. Tumulong na si FL Lisa para mapaganda ang Pasig River. Diba? Tumulong na siya. Kasi nga, inutil yung vice-presidente. Inutil. Ulitin ko, inutil yung vice-presidente. Pero hindi habang buhay po ang pagtulong. Pinalinis, dapat minenting nyo na lang. Bakit marumi ang river pass, ang Pasig River? Disiplina. It's either sinasadya nyo talagang dumihan para may maisisi kayo sa administrasyon ngayon. Pero at the end, sino talo? Pilipino pa rin. Unang-una pondo ng pera ng mga Pilipino ang panggagastos, ipambabayad para linisin yan. Isip-isip din tayo mga Pilipino Or sadyang talagang marurumi, walang disiplina ang ibang mga Pilipino. Ito question ko. Kasi ang dumi, di ba? Pumunta ka nga sa ibang bansa, kung yung I'm talking about dun sa mga disiplinado na mga ibang bansa. Meron ba nagtatapon ng basura sa river na ganyan? Wala. Bihira ka po makakita sa mga bata o mga 1, 10, 100, pero hindi ganyan. Diba? Nakakahiya. Wala ba kayong mga disiplina? Hindi ba kayo tinuruan kung paano magtapon ng basura? Tapos isisisi nyo sa gobyerno? O let's say sabihin natin si Duterte nakaupo dyan ngayon. Sa tingin nyo isisisi nyo sa administrasyon ni Duterte kung bakit marumi ang River Pasig na yan? Hindi. Siyempre, isisisi nyo yan sa mga Pilipino walang disiplina. Diba? Kasi nangyari na yan kay Digong. Nangyari na rin yan yung ginawa niya doon sa business B tuloy. Doon sa Boulevard ba yun? Doon sa beach, doon sa, nakalimutan ko yung pangalan. Tapos linisin, tapos pagandahin, dinumihan uli. Kasi maraming Pilipinong wala talagang disiplina. Aminin natin yan. It's either walang disiplina, mga tamad, or masaya sila pa kapag nakakapag-littering sila. Pag nakakita sila ng malinis, ayaw nila, gusto nila dumihan nila. May mga ganung, maraming Pilipinong ganun. Ako kahit nung panahon ni Duterte, sabi ang dumi ng ilog na ito, ang dumi ng Pasig na ito, ang dumi ng mga ganito, hindi ko sinisisi sa administrasyon. Hindi ko sinisisi sa sa pangulo. Hindi ko isisisi kay Digong. Isisisi ko sa mga Pilipinong walang disiplina. Hindi magkakaganyan yung itsura yung ilog na yan kung may disiplina ang mga Pilipino, kung hindi sila mga tamad. Basura mo, itapon mo, pero hindi naman sinabi itapon mo sa ilog. Tapos kapag nagbara ang mga estero, bumaha, isisisi sa gobyerno. Bumaha, lalim ng baha dito sa amin. Mga baboy kayo yan, bababoy din nyo. Sorry po sa word ko
Pero yun talaga eh, paulit-ulit. Yung kababuyan nila, di ba? Napeperwisyo yung iba. Ngayon, isisisi nyo sa administrasyon. Leche. Panahon ni Digong, ganyan din. Panahon ni Digong, ganyan din. Isinisi nyo kay Digong? Hindi ba isinisi nyo sa mga Pilipino? Ba't ngayon kay PBBM isisisi nyo sa administrasyon? Ba't nyo isisisi sa mga Pilipino ngayon? Di ba? Wag kami. Ako kahit sinong presidente ang umupo, basura ko itatapon ko sa tamang lugar, sa tamang tapunan. Yung nga lang nasa labas ka eh, 'di ba? Mag-candy ka. Yung plastic ng candy, hindi ko kayang itapon sa kalsada. Ibubulsa ko pa yan, ilalagay ko yun sa bag ko hanggang sa makarating ako ng bahay or makakita ako ng tamang basurahan. Kasi once yan, itapon mo sa kalsada, tapos yung isa magtatapon rin, magtatapon din yung isa. Pag nagsasama-sama yan, pag pumasok po yan sa estero, barado. Hirap ang mga naglilinis. Yung mga naglilinis na yan, binabayaran yan ng gobyerno. At yung pinambabayad ng gobyerno, kanino nang gagaling? Sa atin, mga taxpayers. Tayo rin na nagdurusa. Tayo rin na napupulanan. Actually, napakapangat po ng image ngayon ng mga Filipino kahit sa ibang bansa. Yung kanilang pag-uugaling aso, yung mga bardagulan, murahan, pagbabanta. Grabe yung impluwensya ng mga Duterte, yung murahan, bullying. Sobra. Dati meron na, pero hindi ganito kagrabe yung nakalimutan na yan ng mga DDS, yung mga tamang asal, yung mali at tama. Yung mali ginagawa nilang tama at yung tama ginagawa na nilang mali. Napakababa, napaka-weak po nung foundation na natutunan nila. Sorry po pero ito yung nakikita ko, napaka-weak nung foundation na kalakihan nila sa loob ng bahay. Kasi ang manners naman, 'di ba? Ang manners, yung magandang pag-uugali, disiplina, nagmumula po kasi yan, naniniwala ako sa loob ng bahay. Kung ano yung nakikita mo sa loob ng bahay sa mga magulang mo, paano ka pinalaki, yun din kasi yung isi-share mo sa labas. So, napaka-weak. Tama at mali, magtapon ka lang nga ng basura sa sa hindi basurahan. Diyos ko po, ang nanay, ang lola magagalit na yan. Kaya dala-dala mo yan hanggang sa makalabas ka ng pag lumabas ka ng bahay. Ako nakalakihan ko kasi. Nakalakihan ko kung stricto yung mali at tama dapat alam mo. Bawal masama, mali ang sumagot sa matatanda. Mali ang magtapon ng basura sa hindi tamang hindi tamang tapunan. Mali ang mambuli, mali ang magbanta, mali ang makipag-away. Dapat yan yung pinapalaki natin sa ating sa mga anak natin. Hindi yung puro makipag-away, kasinungalingan. O kamukha niyan, isisisi mo sa gobyerno, o sabi mo sa anak mo, nak, bakit may ganyan? Ba't ganyan ang Pasig River? Kasi, huwag kang gagaya sa iba. Huwag mong gayahin yung iba na nagtatapon ng basura dyan. Yun ang sabihin niyo sa mga anak niyo. Bakit kaya bang kontrolin ng gobyerno yung lahat ng mga nagtatapon dyan sa Pasig River? Ang obligasyon nila, may pondo, linisin. Pero nakakasawa, di ba? Sabihin nyo sa anak nyo, masama yung ginagawa ng mga ibang Pilipino na nagtatapon ng basura sa Pasig River. Hindi mo pwedeng iasa lahat sa gobyerno. Kailangan natin makipagtulungan. Kailangan natin tulungan ng gobyerno para hindi na maging marumi uli ang Pasig River. Kasi nilinis na yan pinaganda nga, di ba? Tourist spot. Ano ginawa na naman ng mga Pilipino? Or sadyang sinasadya nila para may batikusin sila sa administrasyon ngayon. But at the end, gaya na sinabi ko, tayo pa rin ang lugi. Kasi yung lilinisin yan, yung panggagastos dyan, gagamitin ng gobyerno, galing din sa taxpayers money. So, edi, back to us.